Yo, what's up mga kabini? Shout out tayo. Let's go! Idiniin ni Tinies ang kanyang mukha. Napakalakas ng suntok kaya napalingon ng husto sa kabilang direksyon ang ulo ng isa sa magkapatid. Gulat na tiningnan ito ng pangalawang kapatid. Laking gulat niya na hindi niya napansin kung paano lumipad sa ere si Tiny Leg. Hinampos niya ng malakas ang pangalawang kapatid gamit ang tuhod sa ulo, at lumipad siya ng mataas sa hangin, habang ang pangalawang kapatid, na tumutulo ang laway, ay lumipad paitaas. Tumalon ng mataas si Tiny at sinundan siya. Nahuli niya ang pangalawang kapatid sa ere at hinawakan ito sa dibdib, pagkatapos ay itinapon niya ito sa isang tabi. Sinira ng pangalawang kapatid na Randers ang bakod sa balkonahe gamit ang kanyang katawan. Lumipad siya sa koridor ng ikalawang palapag, na hindi natural na naka-arko ang kanyang likod. Naabutan siya ni Tiny, pinadausdos ang kanyang mga paa sa sahig para bumagal. Ibinaba niya ang kanyang paa, balak na hampasin ang kapatid na si Randers, sa isang malaki at maraming palapag na gusali. Ang mga ilaw ay nasusunog sa mga bintana. Ang pangalawang kapatid na Randers ay bumagsak sa sahig sa isa sa mga silid ng valve house, na nagpapataas ng ulap ng alikabok. Napasimangot si Valve sa disgusto at pumikit, binuksan ang mga mata, tumingin sa gilid at nagtanong, sino ang naroon? Si Tiny ay gumawa ng isang mapagpasyang hakbang pasulong sa isang nakaraang buhay. Laking gulat niya na si Wolf na namumuno sa isang magnanakaw na pamumuhay sa isang malayong teritoryo ay naging hindi isang tao, ngunit isang beastman na ang lahi ay itinuturing na isa sa pinakamalakas. Bukod dito, siya ay isang silver wolf, isang espesyal na nilalang sa mga beastman, isang mabangis na wolf na may pulang mata at may ngiping bibig, dahil ang katangiang ito ay lumilitaw lamang sa mga direktang inapo ng pamilya ng imperial na werewolf. Ang silver wolf ay nakaupo sa trono na napapalibutan ng mga werewolf, nakakrus ang kanyang mga paa at nananakot na nakatingin sa unahan. Hindi naintindihan ni Tiny kung bakit naninirahan ang isang sikat sa lugar na ganito. Sa kanyang nakaraang buhay, halos hindi niya nagawang patayin siya, kaya walang oras para magtanong. Tiningnan siya ni Valve ng masama mula sa ilalim ng kanyang mga kilay, na kumunat ang kanyang pulang kilay. Naisip ni Tiny na sa pagkakataong ito ay bubugbugin niya ito at malalaman kung ano ang gusto niya. Tumayo siya sa harap ng balbula, nag-init at puno ng galit. Hiniling ni Valve na malaman kung bakit niya ito ginawa. Ngumiti si Tiny ng mapanuksong tanong, hindi ba? Tanong niya, ito na ba ang mga huling salita na gusto niyang marinig? Galit na umirap si Valve at sinabing isa siyang mayabang na bata. Puputulan niya ang kanyang lalamunan. Nagsimulang mag-transform si Valve sa isang nagbabantang dagandong. Huminto si Tiny sa harap ng hindi gumagalaw na katawan ni Kuya Randers na nakahandusay sa sahig. Pinagkrus ang mga braso sa dibdib at sarkastikong sinabi, dito na dapat kami nagsimula. Iniabot ni Valve ang kanyang kamay na may mahabang kuko, umungol at humakbang pasulong. Isang makapangyarihang beastman ang tumayo sa harap ni Tiny. Naglakad ito palapit sa kanya habang sinasabi ito, habang tinitignan ng malapitan. Idinilat ni Tiny ang kanyang mga mata at nagtatakang nagtanong, ano ang problema? Sa kanyang mga kamay sa kanyang balakang, tumingin siya sa beastman at sinabi na ang kanyang balahibo ay hindi pilak. Mapanuksong iminungkahi ni Tiny na magtanong, anak ba siya ng aso? Ang mga salitang ito ay tumusok sa wolf hanggang sa kaibuturan, ang kanyang mga mata ay kumikislap. Galit na galit, tanong niya ulit, sinong asong umuungol? Galit niyang ibinagsak ang kamao sa sahig. Nagtatakang tanong ni Tiny, anong nangyayari doon? Si Wolf ay umatake gamit ang kanyang front paw, ngunit nagawa ni Tiny na tumalon sa gilid. Akala niya ay mas malakas at mas mabilis si Wolf kaysa sa magkapatid na Randers. Si Wolf, na may galit na ngiti, ay agad na sinubukang hampasin gamit ang kanyang kabilang paa,
Ngunit si Tiny ay tumalon pabalik sa kabilang direksyon, na iniisip na siya ay mas mahina kaysa sa kanyang nakaraang buhay. Hinawakan siya ni Tiny sa nguso at inis ang kamao. Galit na ungol niya. Galit na nagtanong si Tiny, sa tingin ba ng Balbula ay bumalik siya para sa isang kaawa-awang palabas. Hinawakan niya ng mahigpit ang bibig ng wolf gamit ang kanyang mga daliri, gamit ang mana, lumipad ang mga kidlat mula sa mga mata ni Val sa sakit. Hinawakan niya ang kanyang bibig gamit ang dalawang kamay kung saan umaagos ang dugo at ungol ng desperadong. Si Tiny, na may kagalakan ay naalala kung paano sinabi ng kanyang mga kapwa Beastman na tuturuan siya kung paano makitungo sa mga miyembro ng kanyang lahi kapag nahulog sila sa kabaliwan. Si Valve, ang kanyang mga mata na kumikinang sa galit at nagbubuga ng dugo, ay iniunat ang kanyang kuko sa kanya. Galit siyang umungol at iwinagayway ang kanyang mga paa sa harapan upang mahuli siya. Mabilis na naiwasan ni Tiny ang kanyang mga atake na tumatakbo sa paligid. Valve sa kanan, sinabi niya na ang magandang pambubugbog ay ang pinakamagandang lunas sa dog rabies. Sinipa niya ng malakas si Wolf, lumipad siya pabalik at bumagsak sa sahig kasabay ng pagbagsak, bumubula ang agos ng dugo. Napangiti si Tiny ng mayabang at sinabing, huwag siyang mamatay, gayon paman. Sinipa niya ito sa sikmura at sinabing may malisyosong ngiti na nagsisimula pa lang. Napaungol si Valve sa sakit ng puso. Naalala ni Tiny ang mga salita ng isang kapwa Beastman na nagsabi na kailangan silang tretuhin ng mas magaspang, dahil ang mga kinatawan ng kanyang lahi ay may nakanselang kakayahang muling makabuo. Muli siyang natama ng malakas na balbula ni Tiny, kaya lumipad siya pabalik. Bumagsak siya pabalik sa pader ng may kalabog. Ang dingding ay basag at bahagyang nabasag. May kumikinang na asul sa loob. Nang mapansin ito ni Tiny, tumingin siya sa direksyong iyon ng may interes. Naging duguan na lalaki si Valve. Maya-maya, iminulat ni Valve ang kanyang mga mata at takot na tumingin kay Tiny. Tanong ni Tiny, natauhan na ba siya, nanginginig ang buong katawan. Tanong ni Valve, anong ginagawa niya dito? Ano ang kailangan niya? Tiny, inibaluktot ang kanyang kamao ng galit, tumahol sa kanya upang tumahimik. Sa pagkakataong ito, hindi ito magtatapos sa nabali niyang gulugod. Nanlaki ang mga mata ni Wolf sa takot at nanginginig ang buong katawan, umungol, tanong ng tingin niya, bubugbugin pa ba siya? Galit na inutusan siya ni Tiny na mabilis na humingi ng tawad sa kanyang kapatid sa paglipas ng panahon. Itinupi ni Tiny ang kanyang mga palad na may bahid ng dugo sa pagdarasal, ipinikit ang kanyang mga mata at sinabing may pag-asa na makakatulong ito sa katahimikan ng arena. Bumaba sa harap niya sa sahig ang isang bugbog na Wolf, na nanginginig na walang magawa sa takot. Nilagay ni Tiny ang kamay sa harap niya at sinabing gusto na niyang mabali ang leeg. Agad na tumalon si Valve, lumuhod, nakatiklop ang kanyang mga palad sa kanyang harapan sa panalangin at malungkot na humingi ng tawad sa arena, na nagsasabi na siya ay labis na nagsisisi. Iniyuko niya ang kanyang ulo, duguan at desperadong inulit na siya ay labis na nagsisisi. Tiningnan siya ni Tiny ng masama at sinabing gusto niyang putulin siya at dalhin siya sa kanyang libingan. Nagpatuloy si Valve na yumuko ng malalim at humingi ng tawad sa arena. Sa sobrang takot, paulit-ulit niyang inulit ang labis na pagsisisi. Si Tiny, napangiwi sa disgusto at sinabing ayaw niya itong makilala sa kabilang buhay. Sa makatuwid, habang binubugbog niya siya, hayaan siyang sabihin sa kanya kung bakit nakatira ang mga Beastman sa gayong mga lugar. Tila hindi narinig ni Valve ang kanyang mga salita at patuloy na nagdarasal ng pag-ulong, lumingon sa arena na nagsisisi siya. Si Tiny, na iniunat ang kanyang balikat, ay tumingin sa gilid at nakita ang isang kumikinang na bagay na nakahiga sa sahig. Naisip niya, sa pagtataka, ano ito? Kinuha niya ito sa kanyang kamay, sinabi niya na sa kanyang nakaraang buhay, hindi siya nakakita ng ganoong bato. Tiningnan ni Tiny ang bato sa kanyang kamay, kung saan bumulwak ang isang stream ng pulang mahiwagang enerhiya. Nagtataka niyang sinabi na ito ay demonic energy. Napagtanto ito,
Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla mula sa daloy ng pulang mahiwagang enerhiya. Ang imahe ng isang lunar na wolf ay lumitaw na mahigpit na nakagapos ng mga tanikala. Napatingin dito si Tiny na nagtataka. Pinasikat ng lunar wolf ang mapupulang mata nito at ibinuka ang ngipin nitong bibig. Excited na tumingin sa kanya si Tiny. Naalala ni Tiny ang mga sandali ng paglalakad kasama ang isang batang babae sa gitna ng mga bato at kagubatan kung saan maraming iba't ibang hayop at ibon. Binuhat niya ang isang hammer sa kanyang likod at nagtanong sa kanya, ano ang gusto nitong ipakita sa kanya. Iniabot ni Estina ang kanyang kamay pasulong at itinuro ang kanyang daliri, sinasabi na ang mga mystical na nilalang na naninirahan dito. Ang mga mystical na nilalang ay mga nilalang na lumitaw habang ang kanilang mga organismo ay nag-iipon ng mana sa loob ng ilang siglo. Nagtataka si Tiny at inamin na hindi niya alam na nakatira sila sa labas ng Elheim. Tumingin siya sa gilid sa USA na napapalibutan ng asul na mana, at sinabi na ang mga espiritu ay isang napakabihirang pangyayari. Lumingon sa kanya si Estina at nagtanong, tinatawag ba niyang kaluluwa ng mga espiritu ng hayop? Maingat na inilabas ni Tiny ang tunog at sumagot na bagaman hindi siya isang spiritual magician, alam niya ang tungkol sa kanila. Tumalikod si Estina sa kanya at sinabing pagkatapos ay hinawakan niya ang isang bato sa kanyang mga kamay, kung saan may berdeng aura, at tinanong ang tanong, alam ba niya kung ano ang nilalaman ng diwan ng espiritu? Hinayla ni Estina ang batong ito pasulong, na ipinakita nitong si Tiny ay bumalik mula sa kanyang mga alaala at tumingin sa bato. Sinabi niya sa pagtataka na ito ay isang spiritual na bato. Kaagad niyang idinagdag, na nakatingin kay Wolf at nag-iisip na sinabi na, gayunpaman, si Wolf, sa oras na ito, ay itinaas ang kanyang mga kamay sa panalangin, at may isang panghihinayang tinig, bumulong sa arena na siya ay labis na nagsisisi. Tinanong ni Tiny ang tanong, saan nakuha ng Wolf ang ganoong mahalagang bagay? Tumangala siya kung saan nakadina si Wolf at sinabing nasa kakaiba siyang kalagayan. Tinanong muli ni Tiny ang tanong, bakit ang spiritual na bato ay naglalaman ng katangian ng enerhiya ng mga demonic beast? Sinimulan niyang ay-ugoy ang kanyang kamao sa magkakaugnay na kadena sa katawan ng Wolf, at sinabi na sa anumang kaso, kailangan muna niyang alisin ang mana na ito ay nagsimulang lumabas mula sa kanyang kamay sa isang maliwanag na flash. Sa susunod na sandali, tinamaan niya ng buong lakas ang mga kadena, gamit ang kanyang kamao. Naputol ang mga ito sa maliliit na piraso, ang maliliit na bahagi nito ay nagsimulang lumipad sa iba't ibang direksyon. Ibinaba ng Wolf ang kanyang mga paa, at itinaas ang kanyang ulo, nagsimulang humagulgol ng nang-aanyaya. Gulat na napatingin dito si Tiny. Tanong niya sa isip, ano ang nangyayari? Nagsimulang makita ni Tiny ang mga alaala kung gaano karaming tao ang sumugod sa Wolf na sinusubukang talunin ito. Si Wolf pagkatapos ay nakatayo pa rin na nakaharap sa mga taong umaatake sa kanya nang walang takot. Tanong ni Tiny, spirit memory ba ito? Bulalas niya na may mga kaina-hinalang tao ang nakapaligid sa kanya. Agad siyang napatigil sa pag-iisip at napagtanto niyang lahat sila ay gumagamit ng demonic energy. Ang mga taong may demonic blades ay nagsimulang umatake sa mga binti ng Wolf. Nang maglaon ay lumipat sila sa likod ng mga paa ng Wolf, nagsimulang putulin ang bawat isa sa kanila. Si Wolf ay nagsimulang umungol ng galit na galit dahil sa matinding sakit. Bumagsak siya sa lupa, ang kanyang paa, at kalahati ng kanyang katawan ay napuno ng sariwang dugo. Ang mga tao ay nagsimulang palibutan siya mula sa lahat ng panig, itinago ang kanilang mga talam. Hinawakan ng isa sa kanila ang hilt ng sword ng mahigpit hanggat maaari, kung saan ang mga zigzag thread ng itim, demonic energy ay lumabas sa mga gilid. Sa susunod na sandali, tumalon siya sa katawan ng Wolf, ganap na tinusok ito. Ang isa sa mga tao ay may hawak na isang espiritong bato at tinitingnan nito na may nakakalokong ngiti. Pinanood ni Tiny ang lahat ng ito at nagmumura, sinabi na sila ay dumating para sa spiritual na bato. Ibinigay ng lalaki ang bato sa bata na gulat na napatingin dito.
Tanong ni Tiny, sino itong batang ito? Bakit ibinigay sa kanya ang bato? Sa susunod na sandali, ang katawan ng bata ay nagsimulang natatakpan ng balahibo. Ang kanyang mga binti ay nagsimulang mag-transform sa mga paa, at ang kanyang ulo ay nakakuha ng hugis ng wolf. Nagsimula siyang umungol ng napakalakas.